Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, good news. Good news mga kaibigan. Sa wakas, itong ating pinapanawagan na mag-resign na bilang cabinet member, bilang kalihim ng edukasyon, itong si Sara Duterte, epektibo po ngayong June 19, ay hindi na membro ng gabinete ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos itong si Sara Duterte, sapagkat siya po ay kumpirmado nag-resign na po bilang kalihim ng edukasyon. Naku po, palakpakan muna mga kaibigan. Yan na po ang resulta ng matinding panawagan ho ng taong bayan. Kung magugunita nyo ho, ilang araw lang po ang nakakaraan ay naging vlog natin na isa po tayo sa ika nga po'y nananawagan na kung pwede ay bumaba na sa pwesto bilang kalihim ng edukasyon itong si Vice Presidente Sara Duterte. Hindi po yan fake news, on the record ho yan. Diyan ho sa ating vlog, pwede nyo pong puntahan at talungkatin bilang katibayan. Sa puntong ito ay gusto kong ibahagi po sa inyo itong pangyayari sa kanyang pagbitiw bilang sekretary ng DepEd. At mayroon po siyang counting message. Pagkatapos niyang magbitiw ay nagkaroon po siya ng press conference at mayroon po siyang habilin sa ating mamamayan. Ito po, ano ba? Unahin po natin itong statement galing po diyan sa Malacanang. Nandiyan po, babasahin ko ho. At 2:21 PM today, June 19, 2024, Vice President Sara C. Duterte went to Malacanang and tendered her resignation as a member of the Cabinet Secretary of the Department of Education and Vice Chairperson of the NTF-ELCAC effective today, July 19, 2024. She declined to give reason why she will continue to serve as Vice President. We thank you for her service. Iyan po, nasa screen. Itong ating binasa. So, kumpirmado mga kaibigan, itong si Vice President Sara Duterte ay nagbitiw na po. Kusang nagbitiw bilang kalihim po ng edukasyon at siyempre nagbitiw din po siya bilang Vice Chairperson of the NTF-ELCAC effective today, July 19, 2024. Abay, magandang balita o mga kaibigan. Buti at siya po ay kusang nagbitiw. Alam kong hindi po kayo magugulat dito dahil ito po ay matagal kasama ko na tayo po ay nananawagan na kung pwede, kung ayaw niya magbitiw bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas, ay unahin niyang magbitiw dito ho bilang kalihim ho ng edukasyon at nang sa ganun po sa ikauunlad ng kagawaran ng edukasyon at nang sa ganun po itong mga batang itong mga batang mag-aaral ay magkaroon po ng ika nga po'y mataas na antas ng edukasyon mga kaibigan. Ituloy po natin. Pagkatapos niya pong ito naman, basahin po natin mga kaibigan. Itong nakuha po natin na dokumento ng kanyang pagbibitiw, nandiyan po. Ipapakita natin sa screen. Mayroon pong nag-receive niyan at ngayong pitsa 19 June 2024. Makikita niyo po diya sa screen. His Excellency Ferdinand Marcos Jr.,
President of the Republic of the Philippines, Malacanang, Manila. O, ito po yung sulat ng pagbibitiw nitong si Vice President Sara Duterte. Dear Mr. President, I hereby tender my irrevocable resignation as Secretary of Department of Education, DepEd and co-Vice Chairperson of the NTF-ELCAC effective 19 July 2024. So, nandiyan po ang kanyang nakasaad sa liham. Na formal na po siya officially na nagbibitiw, mga kaibigan. For a proper and orderly turnover, I have prepared a 30-day transition plan for all the 9 strands and the central office, as well as for the different boards and council chaired by DepEd si Inmayo. Ayun. I shall remain of the service of the country through the various program activities and projects of the office of the Vice President. Thank you for the opportunity to have served as a member of your cabinet. Pirmado ho ni Sara Duterte. Para lubos nyo pong maunawaan, pwede nyo pong i-screenshot. Nandyan ho. Sa ika nga po'y pinakita ko po. Diyan po sa screen. Para lubos nyo pong maunawaan, pwede nyo pong i-screenshot. Okay, yan po yung formal na pagbibitaw niya. Ang kanyang lihim, na-receive po. Mayroon po silang pag-receive, mga kaibigan. Ano po? So, dumako naman po tayo dito sa kanyang ang binitawan na pananalita. Bago po siya pagkabitiw niya po, ay nagkaroon po siya ng press conference at nakakuha po tayo ng ilang artikulo na habili niya. Ba't hindi na po siya nagkaroon doon sa kanyang press conference ng question and answer? Mabilis po siyang ika nga po tumalikod, hinabol po ng press. Ba't hindi na po siya nagpaunlak nung ika nga po ay mga tanong para kanyang sagutin? Ito po, pakinggan po natin. Samahan niyo po ako at babasahin ko po sa inyo itong kanyang habilin at bigla siyang tumalikod pagkatapos ng press conference. Vice President Sara Duterte message during the announcement of her resignation as Secretary of Education. Ito po, mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataan Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na nagmamahala sa kagawaran na patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, nananatili akong isang ina na nagmamatsyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at sa bawat mag-aaral ng Pilipinas. Yan po ang huling message ni Vice President Sara Duterte. At nagkaroon nga po siya ng press conference at mahalaga po yung kanyang sinabi ayon sa kanya. Hindi lula na ang kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro, ang kabataang Pilipino. Saan pumasok doon yung malasakit, mga kaibigan? Bakit hindi mo na aminin na hindi mo kaya? Na ika nga'y pamunuan, wala kang kapasidad na kaalaman para pamunuan ang kagawaran ng edukasyon. Iyan po ang katotohanan. Huwag ka na magpabango. Sara Duterte, umalis ka na nga. Nagbitiw ko na nga. May kasama pang ika nga po panlilito. Gumagawa ka na naman ng istorya na ikababango mo. Ay sa bagay, karapatan mo yan. Alam nga namang ibagsak mo yung sarili. Ba't pangita ho ng taong bayan?
Dahil kami ho ay hindi magtataka. Kami ho ay hindi magugulat na ikaw ay magbitiw. Dahil yan po ang gustong-gusto namin, taong bayan. Hindi kasama ang iyong tagasunod. Diyan sa Davao. Ha? Kami ho ay tuwan-tuwa at pumapalakpak ang dalawang tainga na nagbitiw ka bilang kalihim ng edukasyon. But anyway, Sara Duterte, Vice President ng Republika ng Pilipinas, nire-respeto ko ho ang iyong pagbibitiw. Sana ho naman irespeto mo din ang aming public opinion at sana sa iyong pagbibitiw na yan ay bukal sa iyong kauluban at walang hidden agenda. Kami po ay natutuwa, nagagalak, muli naming inuulit. Kasama ang aking mahal na taga-subaybay na nananawagan din po ito sa pamamagitan ng kanilang public opinion, komento diyan sa comment section. Ay hindi ho nasayang ang kanilang mga komento dahil narinig ho unang-una ng mahal ng Panginoon at pumasok sa iyong puso at isipan na kailangan magbitiw ka. That's why ginawa mo. Hanggang doon lang yun. Nagbitiw ka dahil hindi ka karapat-dapat diyan sa iyong posisyon bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Nako, mga kaibigan, gusto ko pong hingin ang inyong panig. Ayaw ko naman pangunahan kayo. Ano po ang masasabi nyo dito sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng edukasyon? Tama po ba ang ginawa niya? Tama po ba ang ginawa niya? Inuulit ko. Any reaction, diyan po sa comment section. Huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Muli kong sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para magpasalamat po sa inyong mga mahal na taga-subaybay. Unang-una, diyan sa ating mahal na Panginoon, sa ating mahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa inyo, kayo lahat diyan nagbibigay ng mga komento. Hindi po nasayang ang inyong mga komento. Nandiyan po ang katunayan, ang ating panawagan sa pamamagitan po kasama kayo ng inyong mga komento ay nagbunga po, nanaig po ang katotohanan at katarungan. Nanalo po tayo. Muli kong ulitin, kumpirmado officially, hindi na membro ng gabinete, hindi na cabinet secretary, hindi na sekretary ng kagawaran ng edukasyon po, effective today, itong si Sara Duterte. Isa na lang po siyang Vice President ng Republika ng Pilipinas na pansamantala ngayon ay wala pong ibang katungkulan. Only Vice President lang po kung tawagin ng Republika ng Pilipinas. So bigyan po natin ng part ito. Marami pang dapat sabihin. Bigyan ng komentaryo. Wala na po tayong oras. Maraming salamat po. Muli po, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.